Okay, good day class. Ngayon naman, tulad nung nabanggit natin sa previous video natin, gawa tayo ng separate video, no? Talking about right triangles. So ano ba tong right triangle na ito? So discuss natin kung bakit sobrang halaga niya sa engineering at sa mathematics as a whole. So sabi natin, ganito yung itsura ng right triangle. At meron ka dyang perpendicular symbol which corresponds to a 90 degrees. So basically, yan ang right triangle. Any triangle with a 90-degree angle. Okay. So, meron niyang iba't ibang parts. Una muna, yung hypotenuse, no? Tawagin natin siyang letter C. And yung ibang legs niya, letter A and letter B. So, si letter A at si letter B ay nagko-correspond sa leg 1 and leg 2, no? Tawagin na lang natin leg A and leg B. So, itong C na ito, yan yung tinatawag na hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay, ibig sabihin yan yung longest side ng right triangle. Compared sa A at compared sa B, si letter C or si hypotenuse ang may pinakamahabang side ng right triangle. So, huwag niyong kakalimutan yan. Okay? So, punta naman tayo doon sa tinatawag na Pythagorean theorem. Okay, but before that, class, gusto ko lang pala i-note na laging opposite side ng 90 degrees yung hypotenuse. Okay? Matik yan. Obvious naman, di ba? Kasi nga, kapag mas malaki yung angle, mas malaki rin yung kanyang sukat ng side. So, it makes sense, di ba? Kasi hypotenuse ang pinakamalaking side at 90 degrees naman yung pinakamalaking angle sa right triangle. Okay, sige. Pythagorean theorem, no? So, sige. Ano ba tong Pythagorean theorem na ito? So, napakahalagang principle yan when it comes to right triangle. So, pag sinabi nating Pythagorean theorem, ito lang po yun, no? Ito yung formula niya. C squared is equals to A squared plus B squared. So, ibig sabihin, the sum of the square of leg A and leg B is equal to the square of the hypotenuse. So, yan po yung mabubuo nating formula. At tandaan nyo lang po ito, magagamit na natin yan ng maigi sa ating journey, sa ating engineering. Okay? So, pwede ka rin mag-transpose dyan kung halimbawa, dito kasi ang hinahanap mo ay hypotenuse. Kaya C squared is equals to A squared plus B squared. Diba? Yan yung original formula natin sa Pythagorean theorem. Pero kapag ang hinahanap mo naman ay ito, yung kanyang leg, pwede mo naman siyang i-transpose dito sa ganitong formula. No? So, instead na C yung hinahanap natin, sabihin natin A squared, yung C naman nandito sa right side ng equation. Tapos, magiging minus naman yung sign niya. Minus, kung ano yung natitira, edi B squared. So, ibig sabihin niya, hinahanap mo si leg A at given ang C as B at C. Okay? So, yun po ibig sabihin yan. Paano naman kung hinahanap mo yung leg B? Ganun lang din, walang pinagkaiba. Si leg B naman yung nandito sa left side ng equation kasi siya yung hinahanap mo. Then, of course, si C squared, dahil siya yung pinakamalaki, nandyan siya. And then, minus na naman, no? Minus yung natitirang leg na given, which is A. Okay, so, galing lang rin yan lahat dito. Kung mapapansin nyo, yung original equation natin, siya lang yung may plus sign. Okay, sige. So, actually, kahit ito lang naman tandaan nyo makata-transpose nyo naman tong dalawang to. So, sige, let's proceed to examples na lang para mas maintindihan natin. Okay, mind you guys nga pala, no? Konting note lang na ang Pythagorean theorem ay applicable lamang sa mga right triangle. So, kapag meron ka ng triangle na more than or less than 90 degrees, hindi na po applicable ang Pythagorean theorem. So, pinag-uusapan lang natin ngayon ay right triangle, kaya applicable ang Pythagorean theorem. Okay, so, for our example number 1, sabihin natin, ito yung given. Tapos, yung leg A mo. Leg A is equals to 4. Pagdating naman dito, si leg B ay 3.
So, find leg C or the hypotenuse. So, basically, balikan natin yung Pythagorean theorem natin. Napaka-basic lang, di ba? C squared is equals to A squared plus B squared. Okay, so next thing na gagawin natin is, hinahanap natin si C squared, di ba? Plug in lang natin yung mga given natin. So, A corresponds to 4 squared plus 3 is yung leg B squared. Okay. So, sige, simplify natin. 4 squared is 16 plus 3 squared is 9, which is 3 times 3. Tama ba? So, C squared is equals to 25. Okay. Ngayon, dahil naka-squared pa yung C, kailangan C lang yung makuha natin, no? Hindi dapat naka-squared. So, ang gagawin natin ay square root natin both sides. So, C, maka-cancel kasi ito eh, di ba? Yan, maka-cancel yan. Pero kailangan mo rin i-square root to. So, mawala na nga yung squared mo. Pero, kailangan square root mo rin yan. So, yan, 5. Di ba? 5 times 5 is 25. Kasi yung square root ng 25 ay 5. So, ibig sabihin, ang sagot sa letter C ay 25. Rather, 5. Yun. Okay. Dali lang, di ba? So, that's for our first example. Punta agad tayo sa example number 2. Paano naman kung ganito yung given mo? Dito na ako sa baba. Paano naman kung ganito yung given mo? Okay? Tapos, A naman yung nawawala. Leg A naman yung nawawala. No? Tapos, ang given mo dito, hypotenuse, ay 7 at 5 naman dito. So, susundan lang natin yung formula kanina. No, sabi natin, lahat yan, pinanggalingan yan, itong original na to is C squared is equals to A squared plus B squared. At dahil A naman yung nawawala, itatranspose natin yan dito. Tapos, itong C squared naman ay pupunta sa kabilang side ng equation. Reminder, pag nagtatranspose ka, mag-iba yung sign from positive to negative and from negative to positive vice versa. So, nandito na yung A squared mo kasi nga nilipat natin, di ba? Tapos, pwede rin naman na sabihin natin, kasi magiging negative to eh, di ba? Tapos yung C mo, magiging negative din. Plus B squared. Ngayon, pwede mo yan i-multiply both sides by negative 1. Basta parehong mong gagawin sa both sides na equation, no? Anyway, binigay ko naman yung formula niyan kanina. So, kung magta-transpose kayo, pwede nyo pagdaanan tong process na to. Or kung kabisado nyo, ito lang rin yung kalalabasan niyan, di ba? Si C squared, magiging positive na siya. And magiging negative tong B squared. Kasi nga, dinistribute mo to. Okay? Yung negative 1. Ayan. So, I hope malinaw, no? So, ito yung gagamitin nating formula dyan. Okay. So, ito yung given natin. Hanapin na natin sa A squared. So, A squared should be equal to, ano ba yung C natin? 7. Tapos yung B ay 5. 7 squared minus 5. Okay. So, ang kalalabasan yan ay 49 minus 25. Which is, pag sinimplify pa natin, ay ito ay 24, kung di ako nagkakamali. Diba? Tapos sabi natin, kailangan natin makancel to. Kasi nga, dapat base root lang siya. Or dapat di siya naka-squared. So, A should be equal to, siguro decimal. O tama, decimal to, 4.89. So, kung may calculator kayo dyan, gamitin nyo lang. And, siguro pag-usapan na lang natin yung mano-manong square root sa ibang video. So, yan po yung kasagutan dyan. 4.8989 or simply 4.9. Diba? So, yan yung kasagutan para sa example number 2 natin. And, example number 3. Sige.
Dito tayo sa example number 3, pang last example natin para sa Pythagorean theorem. So, halimbawa, ito yung given mo. Huwag kang malilito, binaliktad ko lang yung triangle, no? Ito yung hypotenuse mo. Tapos, ito, yung isa mo pang given, which is leg A. Mawawala naman si leg B. Paano mo yan isosolve? So, basically, ganun lang din, guys, no? Pero tuturuan ko kayo ng mas madaling technique. Kung kabisado nyo yung original formula natin na c squared is equals to a squared plus b squared. Basically, sabi ni sir, laging plus yung symbol niyan ng original formula natin. Ngayon, kung magbabago na yung formula natin at yung a na yung hinahanap natin or yung b na yung hinahanap natin, which is mapupunta sila sa left side of equation, mababago na rin yung sign. Magiging minus na siya. So, ano ba yung tinutukoy mo, sir? Sabi natin, b na yung nawawala. So, nandito na siya sa left side ng equation. Ngayon, ano yun na yung dalawang letter na kailangan nating ilagay dito sa right side ng equation? Of course, si A tsaka si C. And sabi natin, si C, ang pinakamalaking side ng triangle. Siya may pinakamalaking value sa lahat ng sukat ng triangle na to. So, malalaman natin as a clue na yung value ng B, kahit wala pa tayong sagot, ay mas mababa sa 10. Kasi nga, 10, hypotenuse, ang pinakamataas na side. Anyway, so dahil hypotenuse, C ang pinakamataas, or pinakamalaking measurement na side, lagay mo yan dito. And of course, negative na yan. Okay? Guys? Negative na yan. Ganun din kung A naman ang wawala, negative rin yan. Nga lang dito, A ang lalagay natin kasi yun yung given natin, di ba? A yan. Anyway, solve na natin. B squared. So, ano ba yung C natin? 10 squared minus, ano yung A? 6. Di ba? 6 squared. Ngayon, if we further simplify it down, 10 squared is 100 minus 36. Tama ba? So, B squared, if we further simplify it, 64 ang kalalabasan nito. Tapos, sabi ni sir, kailangan i-square root mo para mawala itong exponent niya. Okay? So, this leaves us to our final answer. B is equals to 8. Kasi ang square root ng 64 ay 8. Basic, di ba? Dali lang. Sabi sa inyong class, very procedural lang yung math as long as kabisado mo at naintindihan mo. Okay, so for our letter B, ang kasagutan po dyan ay 8. Ngayon, kung gusto nyo i-check yung sagot nyo, dito lang at dito lang maglalaro yung equation natin, yung sagot natin. Kung gusto nyo i-check, aralin nyo ulit yan or i-solve nyo in another way. Basta Pythagorean theorem gagamitin nyo. Okay, so sige, pag-aralan naman natin yung trigonometric functions. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.